Lubos kaming nagagalak na ipaalam sa inyo ang pagkakabuo ng Ophirian Heritage Bayanihan. Ipapaliwanag namin sa video na ito kung ano itong bayanihan na ating sinasabi. Sino ang mga concerned para sa content ng video na ito? Number 1, lahat ng mga chapter leaders. Number 2, lahat ng mga nais pumasok sa covenant sa pamamagitan ng bautismo. Number 3, lahat ng nasa loob na ng kawan. Number 4, lahat ng mga ayaw sumunod sa instructions ng OHC. Gamit tayo ng guide questions para maipaunawa sa lahat ng kinauukulan kung ano ang OHC Bayanihan. Question number 1, ano ang OHC Bayanihan? Sagot, ang Spirit of Bayanihan ay matatawag na People's Initiative or sariling pagkukusa ng mga tao upang maisakatuparan ang isang marangal at banal na adhikain. Question number 2. Saan nagsimula ang Spirit of Bayanihan? Sagot, ang bayanihan ay unang makikita sa panahon na lumabas ang mga Israelites sa Egypt. Matatagpuan sa Exodus chapter 25 verse 1 hanggang 8. Mahaba po ito kung kaya ipinapayo namin sa inyo na magsagawa ng personal na pagbabasa ng Biblia. Ibibigay lamang namin ang essence dito. Exodus chapter 25 verse 1 to 8. Yahweh said to Moses, "Tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose hearts prompts them to give. These are the offerings you are to receive from them: gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen, goat hair, ram skins dyed red, and another type of durable leather, acacia wood, olive oil for the light, spices for the anointing oil, and for the fragrant incense, and onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them." Sinabi ni Abba Yahweh kay Moses, "Sabihin mo sa Israelites na maghandog sa akin ayon sa kapasyahan ng kanilang puso." Sa verse 8, ganito ang sinasabi, "Igawa niyo ako ng sanktuaryo para sa akin, at ako ay mananahan sa piling nila." Naka-enumerate ang mga sinabi ng Aba na mga dapat dalhin. Kung babasahin nyo ang buong chapter, lahat ng sinabi ay mga materials at instructions upang maitayo ang tabernakulo para sa Elohim. Lahat ng Israelites ay nagtulong-tulong na ipunin ang mga kailangang materyales ayon sa kapasyahan ng kanilang puso. Walang pilitan, walang toka kung gaano karami o kalaki ang ibibigay ng bawat isa. Walang puwersahan, sariling kusa sa kapasyahan ng kanilang puso. Nagtulong-tulong sila
upang itayo ang tabernakulo para sa Elohim. Yan ang spiritual foundation ng Ophirian Heritage Bayanihan System. Lahat ng tao ay kikilos na may kagalakan sa kanilang mga puso. Question number 3. Paano nila nagawa ng maayos at mapayapa ang mga iniutos ng Ama? Una, ang tanging adhikain ng bawat tao ay makiisa sa pagbibigay luwalhati sa Ama. Walang pinairal na pansariling motibo, walang vested interest. Pangalawa, naging organized ang kanilang mga kilos, galaw at higit sa lahat, may maayos na mga relasyon. Sa Principles of Management and Administration, masasabi nating nagkaroon sila ng tinatawag na unity of command. Hindi nyo po kailangan ang Master's Degree in Management and Administration mula sa Asian Institute of Management para lang maunawaan ang senaryo na ipinapakita namin sa inyo. Ang tanging kailangan nyo lang ay praktikal na pag-iisip tungkol sa realidad ng buhay at malawak na pangunawa sa nilalaman ng Biblia. Ang buong Israelite population ay binubuo ng 12 tribes. Bawat tribo may isang leader. Sa loob ng bawat tribo ay maraming clans. Bawat clan ay may leader. Sa loob naman ng bawat clan ay maraming families. Ang representative ng bawat pamilya ay ang family head o tatay. Yan ang napakasimpleng structure. Tanong, nagtatayo ba si Moses ng relihiyon o sekta kaya niya inorganize ng ganon? Ulitin ko ang tanong, nagtatayo na ba si Moses ng relihiyon o sekta kaya niya inorganize ang Israelites ng ganon? Hindi po. Kaayusan at katahimikan ang pinakarason. Ang flow of communication at instructions ay nagmumula kay Moses pababa sa mga tribe leaders. Then, ipapasa ng tribe leaders sa mga clan leaders at ipapasa naman ng mga clan leaders sa mga cluster leaders at ipapasa naman ng mga cluster leaders pababa sa mga family heads. Ngayon, kayong mga puro kontra ang ginagawa, relihiyon ba ang tawag nyo sa prosesong yan? Ganyan na ba kababaw at kakitid ang inyong mga pananaw? Sorry sa tanong ha, ituring nyo na lang na karinyo brutal ang aming salita. Iminungkahi ng OHC na buuhin ang Joshua Group para mabuo ang kawan. Ano ang mga rasyonale? Number 1, para makilala namin ang aming mga kasamahan at makilala nyo rin ang isa't isa. Number 2, para maiwasan ang mga miscommunication at mga kalituhan. Number 3, para mapadali ang pagbibigay ng instructions. Number 4, para magkaisa, maging organized, lalo na kung may mga event or group activities tulad ng mga Sabbats at mga feasts. Number 5, para siguruhing standard at uniform ang paniniwala, pananampalataya at manner of worship. Number 6, para linisin at protektahan ang kawan na huwag mapasok ng mga nag-aanyong tupa, ngunit mababangis na lobo pala. Number 7, para maisagawa ng tama ang mga biblical na kautusan. Makinig ng mabuti. Hindi namin pinipilit ang sino man na sumama. Hindi rin namin kayo hinihikayat man lang na sumama. Kung sasama kayo sa amin, yun ay dahil gusto nyo at kayo ay nagtitiwala sa adhikain ng Bayanihan Advocacy. People's initiative ito na maisulong ang biblical truth sa mga kasalukuyang nasa loob na ng kawan at para sa mga makikiisa pa lang in the future. Anytime, kapag ayaw nyo na, pwede kayong umalis anumang oras, walang pipigil sa inyo. Magsabi lamang kayo ng maayos dahil tao kayong tinanggap ng kawan, tao rin kayong umalis sa kawan. Respeto sa isang salita. Question number 4.
Paano papasok sa kawan upang makiisa sa bayanihan? Ang unang hakbang ay mag-join kayo sa Facebook group ng Joshua Committee. Nasa description po nitong video ang link. Question number 5. Ano ang dapat asahan kapag kayo ay pumasok sa Joshua group? Linawin namin. Ang inyong desisyon at aksyon na pumasok sa Facebook group na yan ay bilang pagkatok na sumama sa amin. Ulitin ko, hindi po pinipilit o hinihikayat ang sino man na sumama. Ikaw mismo at your own free will and volition. Sarili mong kagustuhan at wala ring pipigil sa iyo na umalis. Makipag-ugali ka lamang, magsabi na ikaw ay aalis. Ganon kasimple. Ang mga administrators sa Joshua Group ay magsasagawa ng screening. Marami silang itatanong. Linawin namin. Hindi po personal information ang itatanong sa inyo ng mga administrators. Walang personal information na hihingiin sa sinuman. Ang layunin ng mga katanungan ay upang siguraduhin na ikaw nga ay nakakaunawa ng pinapasukan mo. Ang mga tanong ay tungkol sa kaalaman mo sa biblical teachings na inilabas ng OHC sa YouTube. Huwag po kayong maniniwala dyan sa nagpapakalat ng maling impormasyon na kulang na lang daw hubaran ang taong gustong pumasok sa Joshua Group. Kilala na namin kung sino yan at iniisa-isa niyang guluhin ang mga chapters upang wasakin. Karapatan din ng Joshua Group na tanggihan ang mga kakatok for whatever valid reason at their own discretion. May mga guidelines kaming ibinigay, iminungkahi sa kanila kung paano nila tatanggapin ang mga papasok sa kawan habang pinoprotektahan ang mga nasa loob. Hindi namin hahayaang mahaluan ng mga taong naghahangad na maghasik ng kaguluhan. Question number 6. Ano ang mangyayari sa mga ayaw magpasakop sa sistema? Number 1. Puputulin namin ang communication sa inyo. Number 2, karapatan din ng OHC at ng kawan na ideklara kayong fake group, mga impostor. Otherwise, itigil nyo ang pag-claim na OHC followers din kayo. You are not OHC followers. May sarili kayong mundo. Number 3, makinig ng mabuti. All chapter leaders, sa mga may ginawang kataksilan sa kawan na ngayon ay itiniwalag na huwag niyong tatanggapin na makihalubilong muli sa inyong kawan. Huwag niyong bibigyan ng access sa inyong mga GC. I-block na ninyo. Paki-circulate sa mga GCs and chapters. Baka lumipat lang yan sa iba. Guguluhin kayo dyan sa mga lilipat naman ng chapters dahil kunwari sa change of residence. Humingi po kayo ng endorsement sa inyong aalisan. Para naman sa leader noong aalisang chapter, paki-endorse po sa chapter na pupuntahan. Ngayon, ito ang mensahe namin sa inyong lahat. Kayong mga kinakalaban na ang OHC, lumingon kayo sa inyong pinanggalingan. Lahat kayong mga fake OHC followers, paano nyo nagawang pag-isipan ng hindi maganda ang OHC? Sagutin nyo nga itong mga tanong na ito sa inyong mga sarili as honest as possible. Huwag nyong lukuhin ang sarili nyo. Number 1, nasaan kayo noong wala pa ang OHC? Dahil kung nasaan kayo noong wala pa kami, ganon pa rin ang kahihinatnan nyo kapag humiwalay kayo sa tinig ng OHC. Mga ligaw pa rin kayong tupa, walang direksyon. Number 2, sa tingin nyo, sapat na ba ang kaalamang nakuha nyo mula sa mga video na inilabas namin sa publiko? Baka nakakalimutan nyo na hindi lahat ng information ay pwede naming ilabas sa publiko. Ang para sa publiko ay para sa publiko, ngunit ang para sa kawan ay para lamang sa kawan. May ipinagbilin ang Mesaya na aming sinusunod na susulat, Matthew chapter 7 verse 6.
Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. Huwag ibigay ang anumang banal sa mga aso. Huwag itapon ang perlas sa mga baboy, dahil yuyurakan lamang ito sa kanilang mga paa at babalingan kayo upang silain. Sinusunod po namin yan. Number 3, akala nyo ba, porket alam nyo na ang tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya ay sigurado na kayong ligtas? Baka nakakalimutan nyo ang nilalaman ng Matthew chapter 7 verse 21. Nasusulat, hindi lahat ng tumatawag sa Mesaya ay makakaligtas, kundi ang mga sumusunod sa kagustuhan o kalooban ng Ama. Kung sa tingin ninyo, kagustuhan ng Mesaya ang magkawatak-watak at magkanya-kanya ang kawan, sumigi kayo, humiwalay kayo sa grupo na binuo ng OHC. Number 4, hindi kayo pwedeng i-entertain ng OHC kung anuman ang inyong itatanong na instruction, dahil yan ay para lamang sa kawan. Attention, all chapter leaders and priests, huwag niyong ibibigay sa labas ang mga instruction na ipinapaabot sa inyo ng OHC. Hindi ikakatuwa ng Ama ang gagawin nilang paggaya-gaya sa mga banal na seremonya. Hindi katanggap-tanggap sa Ama ang mga handog na nanggagaling sa mga suwail sa kanyang kautusan na mapag-isa at matipon ang kanyang mga tupa. Ganun pa man, ang kawan ng Offeryan Heritage ay mananatiling bukas para sa lahat ng gustong magpasakop sa covenant. Mananatili din itong bukas para sa lahat na gustong umalis or kumawala sa covenant. Walang hihimok sa sino man na pumasok. Wala ring pipigil sa sino man gustong lumabas. We maintain open door policy, but with safety precaution. Joshua Group will guard the gates. Sa sino mang tatanggapin sa kawan, ingatan mong huwag maging dahilan ng pagkakawasak o pagkakahati-hati ng kawan. Kayong mga nasa loob, be on guard sa sino mang magpapakalat ng maling impormasyon. Lumapit sa leader ninyo kayo magtanong at huwag basta maniniwala sa mga naghahatid ng chismis. Ingatan ang mga relasyon. Ang pagsunod ninyo dito sa mga instruction at payo ng OHC ay hindi dahil sinusunod nyo ang OHC, kundi dahil sinusunod nyo ang covenant laws. Hindi po nagbibigay ng instruction ang OHC kung wala sa kasulatan o taliwas sa nasusulat. Ang sinumang suwail at nananadyang maghasik ng kaguluhan, maaari ninyong paalisin sa kawan. Invoke ninyo ang divine authority na ibinigay kay Peter. Excommunicate with due process. Matthew chapter 18, verse 18. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kung sino man ang igapos ninyo dito sa lupa ay igagapos sa langit. Kung sino ang pakakawalan ninyo dito sa lupa ay pakakawalan sa langit. Question number 7. Ano ang gantimpala sa kawan na sumusunod sa mga kautusan at instructions? Ito ang sagot. Bilang konklusyon na rin sa pagtatapos nitong maiksing video, makinig kayo, buong kawan. Ito ang mensahe ni King Yahawashai na ipinahatid sa Holy Spirit 9:59 AM, October 22, 2020. Ito ang nilalaman. Dahil sa inyong pagsisikap na tuparin ang mga kautusan at dahil hindi nyo itinakwil ang aking pangalan, iingatan ko kayo sa panahon ng matinding kapighatian na lulukob sa buong mundo. Hinding-hindi po sisira sa kanyang pangako si King Yahawashai. Iingatan niya ang masunuring kawan. Kung gaano katindi ang ginawa nating pagsunod, tutumbasan niya ng karampatang proteksyon sa darating na Great
tribulation. Para sa mga newly baptized, welcome to the covenant. Kayong mga nauna na sa kawan, gabayan ninyo ang mga baguhan. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating advocacy. Para sa mga new subscribers, welcome to the channel. Lagi naming paalala sa inyong mga new subscribers, kung nais nyo talagang maunawaan ang buong katotohanan ng aming mga inihahayag, sundan ninyo ang instruction ng The Guide. Nasa description po sa ibaba ang link ng video. Para sa lahat, be blessed. Shalom.